Part 1 ng... Ako si Prinsiping Rafael, ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Altia. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring akong tagapagmana ng trono. Subalit, sa likod ng mga magagarang kasuotan at mga seremonyang puno ng kinang, may mga lihim na bumabalot sa aking pagkatao. Ang aking ama, si Haring Eduardo, ay isang matalinong pinuno, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging puno ng pag-aalala kapag ako ang nasa kanyang harapan. Ano kaya ang kanyang iniisip? Madalas kong tanungin ang sarili ko. Isang araw, dumating sa aming kaharian, ang prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Alejandro. Siya ay may kakaibang aura na agad kong naramdaman. Sa kanyang bawat galaw at salita, tila nag-aalabang apoy ng determinasyon. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang simula ng isang malaepikong hidwaan. Sa mga mata ni Alejandro, may kapangyarihang hindi ko mawari. Ang kanyang mga pangarap ay tila hindi limitado sa kanyang sariling bayan. Sa isang palasong pagtitipon, napansin kong palaging nasa tabi ni Alejandro ang aking ama. Sa kanilang pag-uusap, ang kanilang mga mata ay nagningning sa isang paraan na hindi ko pa nakikita noon. Ano itong nararamdaman ko? Isang uri ng pangamba na unti-unting bumabalot sa aking buong pagkatao. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko tungkol sa aking posisyon. Ako ba ay tunay na karapat-dapat sa trono ng Altia? Bakit tila may banta sa aking pagiging tagapagmana? Sa gitna ng gabi, habang ang buong palasyo ay tahimik, narinig ko ang mga hakbang ni Alejandro sa labas ng aking silid. Nagdilim ang paligid at sa kabila ng lamig ng hangin, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Nagising ako sa biglang pagkatok sa aking pinto. Bumangon ako at dahan-dahang binuksan ito. Nakita ko si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapusukan at misteryo. Rafael, maaari ba kitang makausap? Tanong niya. Sumunod ako sa kanya, patungo sa hardin ng palasyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay tila may lihim na gustong ipahayag. Alam mo ba kung ano ang tunay na dahilan ng aking pagpunta rito? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng kaseryosohan. Hindi ko alam, Alejandro, subalit nararamdaman kong may hindi pangkaraniwang nagaganap. Sagot ko, ang iyong ama ay nag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Kaya't ako'y narito upang ipakita sa kanya na mayroong ibang paraan. Wika ni Alejandro. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang isang koneksyon sa kanya. Subalit, paano ko ito haharapin? Bigla niyang hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Rafael, hindi ako narito upang agawin ang iyong trono. Narito ako upang ipakita sa iyong ama na ang tunay na pinuno ay hindi natutukoy sa dugo lamang. Subalit, kailangan mo akong tulungan, sabi niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang espasyo na puno ng pag-asa at takot. Ano ang plano ni Alejandro? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang simula ng isang bagong yugto sa aking buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga pangako, may nararamdaman akong panganib. Subalit, bago ko pa man siya masagot, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa amin. Ang mga dahon ay naglaglagan at ang paligid ay biglang nagdilim. Sa kabila ng lahat ng ito, sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na nag-aalab. Ano ang tunay na layunin ni Alejandro? Ako si Prinsipe Alon, ang panganay na anak ng hari ng kaharian ng Luminara. Matapos ang aming unang paglalaban ni Prinsipe Kael mula sa katabing bayan ng Astoria, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng aming mga kaharian. Napagtanto ko na ang tunggalian namin ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa kapalaran ng buong Luminara. Sa mga nakaraang linggo,
hindi pa rin maalis sa aking isipan ang huling sagupaan namin ni Prinsipe Kael. Bagaman kami ay nagtapos sa isang patimpalak na hindi nagbigay ng malinaw na tagumpay, sa kaninuman, ang puot at kompetisyon ay lalong nag-aalab. Sa bawat hakbang ko sa palasyo, nararamdaman ko ang tingin ng mga nasasakupan na umaasang magiging mabuting hari ako palang araw. Subalit, alam ko na ang pag-asa ay hindi sapat upang masiguro ang kapayapaan. Kailangan ko ng mas malalim na kaalaman at estratehiya. Isang gabi, habang nakaupo sa aking silid-aklatan, nakita ko ang isang lumang manuskrito. Isa itong dokumento ng mga sinaunang propesya na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga alikabok ng nakalimutang panahon. Sa aking pagtataka, isa sa mga propesya ay nagsasaad ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang prinsipe na ang isa'y magdadala ng liwanag at ang isa'y magdadala ng kadiliman sa kaharian. Nanginig ako sa pag-iisip ng posibilidad na ang aming tunggalian ni Prinsipe Kael ay nakatadhana, na matagal nang nakasulat. Sa aking paghahanap ng kasagutan, nagpasya akong makipagkita sa matandang tagapayo ng palasyo, si Bathala. Kilala siya sa kanyang karunungan at kakayahang basahin ang mga bituin. Nang ipakita ko sa kanya ang manuskrito, tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Prinsipe Alon, wika niya, ang propesiyang ito ay matagal nang hinulaan. Ang tunggalian ninyo ni Prinsipe Kael ay maaaring magdala ng pagbabago na hindi lamang para sa Luminara kundi para sa buong mundo. Ngunit tandaan mo, ang kinabukasan ay hindi pa rin nakatatak. Nasa iyong mga kamay ang desisyon kung paano mo itutuwid ang landas. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang kahalagahan ng aking mga desisyon. Hindi ako basta-basta makikipaglaban kung hindi rin lamang ito makakabuti sa aking kaharian. Kailangan ko ng plano, isang paraan upang maipakita ang aking kakayahan hindi lamang sa pamamagitan ng espada, kundi pati na rin sa pamamagitan ng aking karunungan. Isang umaga, nagpasya akong bumisita sa kaharian ng Astoria upang makipag-usap kay Prinsipe Kael. Hindi ito isang karaniwang hakbang, ngunit alam kong kailangan ko siyang makilala ng mas mabuti. Sa pagdating ko sa Astoria, sinalubong ako ng mga mata ng mga tao na puno ng pag-alinlangan. Subalit, ang aking layunin ay hindi para maghasik ng away, kundi para maghanap ng pagkakaintindihan. Nang makita ko si Prinsipe Kael sa kanyang trono, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang tindig, matapang ngunit may bahid ng pag-aalala. Ano ang layunin mo sa pagpunta rito, Prinsipe Alon? Tanong niya sa akin ng may bahagyang pagdududa. Kael, sagot ko. Alam kong may tensyon sa pagitan natin, ngunit narito ako upang magmungkahi ng kapayapaan. Alam kong hindi madali ito, ngunit naniniwala akong mas mahalaga ang kapakanan ng ating mga nasasakupan kaysa sa anumang personal na tunggalian. Nagulat si Kael sa aking sinabi. Matagal siyang tumahimik. Tila iniisip ang aking alok. Sa wakas, ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko inaasahan ang iyong pagkilos, Alon, ngunit kung talagang nais mo ng kapayapaan, handa akong makipag-usap. Sa puntong iyon, naramdaman kong may pag-asa ang aming kaharian. Subalit, bago pa man kami makapagplano ng mas malalim na hakbang, bigla kong narinig ang isang malakas na pagsabog mula sa likuran ng palasyo. Sa isang iglap, nakita ko ang apoy na lumalamon sa isang bahagi ng Astoria. Napatingin kami ni Kael sa isa't isa, parehong nagtataka at nag-aalala. Anong nangyayari? Tanong ko. May mga rebelde, sagot ni Kael habang tumatakbo palabas. Hindi ko alam kung paano nila nagawa ito, ngunit kailangan nating kumilos. Sa pagtakbo namin palabas ng palasyo, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Isang hinala na ang mga rebelde ay may kinalaman sa propesiyang nakita ko.
Wala akong kasiguraduhan, ngunit alam kong ang digmaan ay hindi lamang sa pagitan namin ni Kael. May mas malalim at mas mapanganib na puwersang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Habang tumatakbo kami ni Kael papunta sa gitna ng kaguluhan, naisip ko ang mga salitang binitiwan ni Bathala. Ang kinabukasan ay hindi pa rin nakatatak. Ngunit sa gitna ng apoy at dahas, natanto ko na ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kamay, kasama ang kapalaran ng aming mga nasasakupan. Ang araw ng labanan ay dumating na, at ang hangin ay puno ng tensyon na tila mabibigat na ulap sa kalangitan. Sa kabila ng mga nagdaang araw ng pag-aalinlangan, narito na ako, nakatayo sa gitna ng palasyo ng kaharian na aking ipinaglaban sa buong buhay ko. Ako si Adriel, ang panganay na prinsipeng nakatakdang ipaglaban ang trono na dapat sana'y likas na sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Sa aking harapan, nakikita ko ang anyo ni Prinsipe Lucian ng Katabing Bayan, ang aking pinakamalaking balakid sa pag-akyat sa trono. Si Lucian ay hindi lamang isang prinsipe, siya ay isang mandirigma, isang pinuno na kinikilala sa kanyang husay sa pakikidigma at sa kanyang karisma na nag-akit sa mga tao sa kanyang paligid. Nakilala namin ang isa't isa sa mga pulong pangdiplomasya ng aming mga kaharian at sa bawat pagkikita ay nagiging mas malinaw ang tensyon sa pagitan namin. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang determinasyon na bumihag sa akin, at sa isang bahagi ng aking sarili, nangingibabaw ang takot sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng aming labanan, hindi ko maitatanggi ang respeto ko sa kanya. Alam kong kung ano ang kanyang sakripisyo para sa kanyang bayan at kung paano niya pinangunahan ang kanyang mga tao sa gitna ng kaguluhan. Ngunit para sa akin, ito ay labanan ng kapalaran, isang laban na hindi lamang para sa trono, kundi para sa kinabukasan ng aking mga tao. Nagsimula ang labanan sa isang malakas na sigaw mula sa aming mga hukbo, ang tunog ng mga espada at kalasag na nagbabanggaan ay tila musika sa aking pandinig. Isang musika na naglalaman ng kapangyarihan at takot. Mabilis akong kumilos, umaatake at nagtatanggol. Ang aking mga galaw ay likas at pinag-aralan sa ilalim ng gabay ng mga bihasang mandirigma ng aming kaharian. Ang bawat hakbang ko ay sinamahan ng panalangin, panalangin para sa tagumpay at kaligtasan. Ang labanan ay nagpatuloy, at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagkilos ni Lucian. Siya ang aking tunay na kalaban sa labanan ito, at ang aming pagtatagpo ay tila nakatakda. Sa isang iglap, ang aming mga espada ay nagkabanggaan, at ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Ang mundo ay tila umikot sa amin, sa aming pag-aaklas at sa aming determinasyon na ipaglaban ang aming mga paniniwala. Sa gitna ng aming paglalaban, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang mensahero ang dumating mula sa aming kaharian. Dala ang balita na hindi ko inaasahan. Ang aming palasyo ay nasusunog. At ang hari, ang aking ama, ay nasa panganib. Ang balitang ito ay hindi lamang isang dagok sa akin, kundi pati na rin kay Lucian. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla. At sa isang saglit, ang aming labanan ay tila wala sa lugar. Sa kabila ng aming labanan, ang aming mga puso ay nagkaisa sa pangamba para sa kaligtasan ng aming mga pamilya. Ang aking isip ay naguguluhan. Dapat bang ipagpatuloy ko ang laban o tumakbo upang iligtas ang aking ama? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lucian ay nagpakita ng kabutihan. Adriel, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kung ito man ay isang labanan para sa kapalaran, ang kapalaran ay hindi dapat magtagumpay sa kabila ng ating pamilya. Sumama ka sa akin.
Sa kanyang alok, naramdaman ko ang isang pagbabago sa aking puso. Ang aming labanan ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa kinabukasan ng aming mga minamahal. Sa gitna ng kaguluhan, nagkasundo kami. Pinili naming magkaisa sa halip na maglaban at ang aming mga hukbo ay nagkaisa sa misyon na iligtas ang aming mga pamilya. Ang aming paglalakbay patungo sa palasyo ay puno ng panganib. Ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-asa. Sa aming pagdating, nakita namin ang palasyo na nilamunan ng apoy. Ang aming mga tao ay nagtatakbuhan at nagliligtas ng mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang aking ama, nakaluhod at puno ng takot. Sa kanyang tabi ay ang ina ni Lucian, na tila nawala ng pag-asa. Ang aming mga pamilya ay nasa panganib. At sa sandaling iyon, ang aming kapalaran ay tila nakatakda. Habang kami ay nagtutulungan upang iligtas ang aming mga mahal sa buhay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang apoy ay tila lumalakas. At sa gitna ng pag-aaklas, isang figura ang lumitaw mula sa likuran ng mga nagliliyab na pader. Isang figura na hindi namin inaasahan, isang figura na nagdala sa amin sa isang bagong yugto ng aming laban. Sa sandaling iyon, ang aming labanan para sa kaharian ay nagkaroon ng bagong kahulugan, isang kahulugan na puno ng misteryo at pag-asa. Sa gitna ng aming paglalakbay patungo sa kaharian, ang hangin ay tila puno ng pag-aalinlangan. Ako si Prinsipe Aarav, ang panganay na anak ng hari, ng kaharian ng Eldoria. Sa pagdating ng araw na ito, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga pangyayaring nagdala sa akin sa punto ng hindi maiiwasang tunggalian. Mula pa noong kabataan, palaging ako ang itinuring na tagapagmana ng trono. Ang bawat hakbang ko, bawat desisyon, ay nakatuon sa paghahanda para sa araw na ako'y mamumuno. Ngunit kamakailan lamang, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa aming kaharian. Ang Prinsipe Rohan mula sa katabing bayan ng Arcania ay naglalayon din na maging hari ng Eldoria. Paano nangyari ito? Isang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili habang pinagmamasdan ang malawak na lupain sa aking harapan. Si Prinsipe Rohan ay kilala bilang isang mandirigma. Ang kanyang reputasyon sa labanan ay hindi maikakaila. Ang kanyang liksi at talino sa pakikipaglaban ay parang alamat na kumalat sa buong Arcania at Eldoria. Ngunit higit pa sa kanyang kasanayan, ang kanyang likas na karisma ay tila nakakaakit sa mga tao. Kahit pa siya ay isang prinsipe mula sa ibang bayan, marami sa aking mga nasasakupan ang tila nahalina sa kanyang pamumuno. Ang kanilang pagnanasa para sa pagbabago ay naging banta sa aking pamumuno. Ngayon, narito kami sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag mula sa araw ay naglalaro sa mga dahon, habang kami ay naghahanda para sa isang sagupaan na magpapasya sa aming mga kapalaran. Nasa tabi ko ang aking mga pinakamatalik na kaibigan, mga mandirigma na matagal ko ng kakampi. Ngunit kahit na kami handa, ang takot at pag-aalala ay hindi maalis sa aking isip. Prinsipe Aarav, sigurado ka ba sa desisyong ito? Tanong ni Joran, ang aking pinagkakatiwalaang general. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalinlangan. Oo, Joran, kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa isang estranghero. Sagot ko, kahit na ang aking puso ay puno ng pagdududa. Sa aming pagdating sa lugar na napagkasunduan, nakita ko si Prinsipe Rohan. Nakasuot siya ng baluti na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Kasama niya ang kanyang hukbo, ang mga mandirigmang Arcanian na handang ipaglaban ang kanilang prinsipe. Ang aming mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking balikat. Prinsipe Aarav, magkaibigan tayo noon, ngunit ngayon ay magkatunggali.
Hindi ko nais ang hidwaang ito, ngunit ito ang tadhana. Wika ni Prinsipe Rohan, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Naiintindihan ko, Prinsipe Rohan, ngunit hindi ko pwedeng talikuran ang aking kaharian. Tayo'y maglaban at ang kalooban ng langit ang magpapasya. Sagot ko, habang inilalabas ang aking espada. Ang labanan ay nagsimula at ang kagubatan ay naging saksi sa sagupaan ng dalawang prinsipeng naglalaban para sa isang kaharian. Ang tunog ng mga espada ay umalingaw-ngaw at ang lupa ay nabalot ng sigawan ng mga mandirigma. Ang aking pakiramdam ay naghalo ng takot at tapang, habang ang bawat hakbang ko sa laban ay tila isang hakbang patungo sa aking kapalaran. Sa gitna ng labanan, naramdaman ko ang lakas ni Prinsipe Rohan. Ang kanyang galaw ay mabilis, at ang kanyang mga taktika ay hindi maikakaila na puno ng talino. Ngunit sa kabila ng kanyang liksi, ako'y determinado. Ang aking mga kasanayan ay hinasa ng maraming taon ng pagsasanay, at ang aking hangarin ay hindi matitinag. Ang bawat ikot ng espada ay puno ng pag-asa na ang aking kaharian ay muling magiging tahimik at mapayapa. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ako'y napatid, at ang aking espada ay nahulog sa lupa. Ang hangin ay tila tumigil, at ang oras ay bumagal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkapit ni Prinsipe Rohan sa aking balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng tila pag-unawa. Prinsipe Aarav, hindi ito ang wakas. Mayroong isang bagay na dapat mong malaman, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkaseryoso. Hindi mo alam, ngunit ako'y hindi lamang prinsipe ng Arcania. Ako'y may dugo ng Eldoria. Kanyang dagdag habang ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan na hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang mga salita ay ang misteryong bumabalot sa aming kapalaran. Ang aking isip ay naguluhan, at ang labanan ay tila naglaho sa paligid namin. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay sa akin ng bagong pagtingin sa laban na ito, na marahil ang sagupaan na ito ay hindi lamang para sa isang kaharian, kundi para sa mas malalim na koneksyon na hindi ko kailanman nalalaman. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay nilalamo ng dilim, ang aming laban ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng mga tanong at misteryo na dapat naming tuklasin. Ang aming tadhana ay tila nakatali sa isa't isa, sa paraang hindi ko kailanman inaakala. Sa paglipas ng mga araw, ang tensyon sa kaharian ay patuloy na tumindi. Ang mga usap-usapan tungkol sa nalalapit na laban sa pagitan ko, ang prinsipeng panganay, at ni Prinsipe Armand ng katabing bayan ay naging laman ng bawat sulok ng palasyo. Ang mga tao ay nahahati. Ang ilan ay naniniwala sa aking kakayahan, samantalang ang iba ay sumusuporta kay Armand, na may reputasyon bilang isang mahusay na mandirigma. Ngunit sa likod ng mga ngiti at magalang na mga salita, ako'y nababalot ng pagkabahala. Sa araw na iyon, habang ako'y nakatayo sa balkonahe ng palasyo, pinagmamasdan ang mapayapang tanawin ng aking kaharian, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa aking responsibilidad bilang tagapagmana. Ang hangin ay tila nagsisilbing paalala ng bigat na aking dinadala. Ang aking ama, ang hari, ay palaging itinuro sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa karunungan at pagkakaisa at hindi sa dahas. Ngunit paano ko maipapakita ang karunungan kung ang mundo ay tila nagtatakda ng marahas na hinaharap para sa akin? Bigla kong narinig ang pagkalusko sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko si Isabela, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nakita ko rin ang determinasyon sa kanyang mukha. May kailangan kang malaman, sabi niya sa mababang tinig, habang inilalapit ang kanyang sarili sa akin. Naglakad kami
papunta sa isang mas tahimik na bahagi ng palasyo. Doon, sa lilim ng mga lumang puno, ibinulong ni Isabela ang isang lihim na halos hindi ko kayang paniwalaan. Armand ay hindi ang tunay na kalaban, sabi niya. Mayroong mas malalim na plano na naglalayong pabagsakin ng iyong pamilya at si Armand ay bahagi lamang ng mas malaking laro. Napatigil ako. Ang aking puso ay tumigil sa pagtakbo ng normal. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Isang lihim na alyansa ang nabuo sa likod ng mga nakatagong pinto, sagot ni Isabela. Ang layunin ay ang pag-agaw sa trono, hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa pagwasak ng lahat ng itinayo ng iyong angkan. Si Armand ay ginagamit bilang panakip-mata sa tunay na banta. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng bagong takot sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay isang galit na hindi ko maipaliwanag. Kung ang laban kay Armand ay isang patibong, sino ang tunay na nagtatangkang pabagsakin ang aming kaharian? At higit sa lahat, paano ko maipagtatanggol ang aking pamilya kapag ang lahat ng aking pinaghahandaan ay isang ilusyon lamang? Mayroon kang kakampi sa loob ng kaharian ni Armand, dagdag ni Isabela, na tila nabasa ang aking isip. Isang taong handang magbigay ng ebidensya sa likod ng mga pangyayari, ngunit kailangan mong magpunta roon ng palihim at makipagkita sa kanya. Nagdesisyon akong kumilos agad. Sa gabing iyon, sa ilalim ng takip ng dilim, nagbihis ako ng pangkaraniwang kasuotan at lumabas mula sa palasyo, sinikap na hindi makita ng sinuman. Ang daan patungo sa katabing bayan ay mahaba, ngunit ang aking determinasyon ay mas matatag kaysa sa anumang pagod na maaari kong maramdaman. Sa wakas, narating ko ang bayan ni Armand. Ang lugar ay tila tahimik, ngunit alam ko, nasa likod ng katahimikan ay may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ko. Habang lumalapit ako sa itinagpuang lugar, naramdaman ko ang bigat ng mga panganib na nakaamba. Sa isang madilim na sulok ng isang lumang tavern, nakita ko ang taong kakampi na nabanggit ni Isabela. Siya ay nakayuko, ang kanyang mukha ay natatakpan ng kapa. Mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi niya. Iniabot ang isang sulat na may selyo ng isang pamilyar na simbolo. Habang inaabot ko ang sulat, naramdaman kong may mga anino na lumilitaw mula sa mga likuran. Bago ko pa man mabuksan ang liham, narinig ko ang tunog ng mga espada na hinugot mula sa kanilang mga kaluban. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ito ay isang bitag. Walang pag-aalinlangan, hinugot ko ang aking espada, handang ipaglaban ang aking sarili. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, isang nakapangingilabot na tawanan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Mula sa dilim, isang figura ang lumabas. At ang kanyang mukha ay hindi ko inaasahan. Ang tao na nasa harapan ko ay ang aking ama, ang hari. Ngunit bakit siya narito? Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, at sa kanyang mga labi ay nakaukit ang isang ngiti na nagdala ng takot sa aking puso. Aking anak, sabi niya, at sa kanyang boses ay naroon ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang iyong pagtataksil ay hindi ko inaasahan. Sa sandaling yon, naisip ko ang lahat ng posibilidad. Ang aking ama, siya ba ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito? O mayroon bang mas malalim pang plano na hindi ko pa natutuklasan? Ang mga katanungan ay umikot sa aking isipan, at ang pag-aalinlangan ay bumalot sa akin. Hindi ko alam kung sino ang aking tunay na kaaway. Ang dilim ay patuloy na bumalot sa paligid, at sa loob ko ay isang pagnanasa para sa mga sagot. Ngunit ang gabi ay tila hindi handang ibigay ang mga ito. Ako si Prinsipe Alaric, ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Eldoria. Sa loob ng maraming taon, hinubog ako ng aking amang hari
upang maging tagapangalaga ng aming lupain. Subalit, sa kabila ng aking pagsusumikap, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-aalinlangan ng aking mga nasasakupan. Marahil, ito'y dahil sa nakatadhana kong makakalaban, si Prinsipe Kellum ng Katabing Bayan, ang kaharian ng Virelia. Nagising ako sa araw na iyon na puno ng kaba. Sa gitna ng aking pagninilay, pumasok si Lyra, ang aking matalik na kaibigan at tagapayo. "Alaric," sabi niya nang may pag-aalala. "Narinig ko ang balita mula sa mga mangangalakal. Darating si Prinsipe Caelum kasama ang kanyang hukbo. Hindi ko maikakaila ang bahagyang pangangatal ng aking mga kamay. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa korona, kundi para sa kinabukasan ng aming mga kaharian. Alam kong ang pagkapanalo ay magbibigay diin sa aking kakayahan bilang pinuno. Subalit, ang pagkatalo ay magdudulot ng masalimuot na kapalaran sa Eldoria." Lumabas ako sa palasyo, sinikap na maging kalmado sa kabila ng nag-uumpog ang damdamin sa aking dibdib. Ang mga kawal ay nagtungo sa kanilang mga posisyon. Ang bawat hakbang nila ay tila naglalakad sa makapal na ulap ng tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Caelum. Nakasuot siya ng makisig na baluti, ang kanyang matay puno ng determinasyon. Lumapit siya sa akin, at sa sandaling iyon nakita ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang bagay na tila hindi ko maunawaan. "Alaric," sabi niya, "hindi ko inasahan na darating ang araw na ito. Subalit, ito'y hindi para sa kapangyarihan. Ako'y narito upang alamin kung sino sa ating dalawa ang tunay na karapat-dapat na mamuno." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bahagyang kaaliwan sa akin. Subalit hindi ko pa rin maalis ang pag-aalala. "Caelum, kung ito'y para sa ating mga kaharian, handa akong ipaglaban ang aking karapatan." Nagpatuloy ang laban, ang mga espada'y nagkikiskisan, ang ingay ng digmaan ay umaalingawngaw sa buong kapatagan. Sa bawat pagtama ng espada, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa aking kakayahan. Subalit sa gitna ng labanan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang kami ni Caelum ay naglalaban, napansin ko ang kakaibang galaw ng kanyang mga kawal. Ang ilan sa kanila ay tila may ibang intensyon. Sa kalagitnaan ng ingay, may narinig akong bulong mula sa isa sa aking mga kawal. Sila'y nagtaksil. Ang ibang kawal ni Caelum ay nagbabalak na agawin ang trono para sa kanilang sariling kapakinabangan. Nagulat ako sa narinig. Agad kong sinubukang iparating kay Caelum ang aking nalaman. Subalit sa gitna ng labanan, tila hindi niya ako naririnig. Ang kanyang mga matay puno ng pagkalito, at sa sandaling iyon, naisip ko na marahil siya'y walang alam sa nagaganap na pagtataksil. Naging mas matindi ang laban. Sa bawat pagtama ng espada, nararamdaman ko ang pagod at hirap. Subalit hindi ako maaaring sumuko. Alam kong ang labanang ito'y higit pa sa personal na interes. Ito'y laban para sa kinabukasan ng aming mga kaharian. Sa isang iglap na kamamanghang pangyayari ang naganap, ang isa sa mga kawal ni Caelum ay biglang sumugod sa kanya. Ang espada'y nakataas, handang saksakin ang prinsipe ng Virelia. Sa kabila ng aking pagod, agad akong kumilos. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, subalit may bahagi sa akin na hindi nagnanais na makita siyang masaktan. Sa isang mabilis na galaw, sinalag ko ang espada. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan namin ng taksil na kawal. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa kong itumba ang kawal, subalit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tagiliran. Ang isang kawal ay nakapag-ambush sa akin. Ang kanyang espada ay nagtagumpay sa pagpasok sa aking depensa. Napaatras ako. Ang aking hiningay mabilis. Ang sakit ay tila walang kapantay.
Si Kylo may lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pag-alala. Alaric, sabi niya, hindi ko inaasahan ang pagtataksil ng aking sariling kawal. Hindi ko nais na ganito ang mangyari. Ngunit bago ko pa man siya masagot, naramdaman ko ang pagdilim ng aking paligid. Ang huling bagay na naalala ko bago tuluyang bumagsak ay ang mukhang puno ng pag-aalala ni Kaelum, ang prinsipe na dati ikalaban. Ngayoy tila naging katuwang sa gitna ng isang masalimuot na digmaan. Sa mga huling sandali bago pumikit ang aking mga mata, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng labanang ito? At ano ang kapalaran na naghihintay sa aming dalawa? Ako si Prinsipe Kael, ang panganay na anak ng hari ng kaharian ng Arindel. Sa ilalim ng matapang na pamumuno ng aking ama, lumaki akong handang ipagtanggol ang aming kaharian mula sa sinumang nais sumakop dito. Ngunit hindi ko akalain na ang pinakamabigat na laban ay magmumula sa prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Alaric, na dati kong kaibigan. Sa loob ng maraming taon, si Alaric at ako ay naglakbay, nag-aral at nagbahagi ng mga pangarap para sa hinaharap ng aming mga kaharian. Subalit, ang kapalaran ay nagbago nang malaman ni Alaric ang lihim ng kanyang tunay na pinagmulan. Siya pala ay anak ng isang hari na pinatalsik ng aking ama. Ang pagkakaalam na ito ay nagbunsod ng kanyang matinding galit at paghihiganti. Nakatayo ako sa harap ng nagngangalit na hukbo ni Alaric. Ang kanyang mga mandirigma ay tulad ng mga anino sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naroon pa rin ang pag-asang maipagkasundo ang lahat sa pamamagitan ng mapayapang usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ang kapayapaan ay isang ilusyong lumalabo sa bawat hakbang ng kanyang mga tauhan. Kael, sigaw ni Alaric mula sa tuktok ng burol kung saan siya nakatayo. Hindi mo na maitatanggi ang iyong ama sa kanyang mga kasalanan. Ang kaharian mo ay itinayo sa dugo ng aking pamilya. Ngayon, babawiin ko ang nararapat sa amin. Ang kanyang mga salita ay para bang mga punyal na tumusok sa aking puso. Alam kong may katotohanan sa kanyang sinasabi, ngunit hindi ko maipagkakaila ang aking tungkulin bilang tagapagtanggol ng Arindel. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking panig, ngunit tila ang kanyang pandinig ay bingi sa mga paliwanag. Noon, Kail, ikaw ang aking kapatid sa lahat ng bagay. Wika ni Alaric, puno ng hinanakit. Ngayon, ikaw ang hadlang sa aking paghihiganti. Sa kabila ng kanyang galit, naroon pa rin ang bahagi ng kanyang pagkatao na kinikilala ko. Ngunit ang panahon ng pagkakaibigan ay tila isang pangarap na naglalaho sa likod ng mga alon ng digmaan. Bumaling ako sa aking mga tauhan, ang mga mandirigmang matagal nang naglilingkod sa aming kaharian at nagbigay ng hudyat para sa pagsalakay. Ang mga espada ay kumislap sa liwanag ng buwan at ang tunog ng mga kalasag na nagsasalpukan ay parang kulog sa kalangitan. Ang labanan ay nag-umpisa at ang lahat ay naging isang magulong sayaw ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ko si Alaric. Umaasang maaari pa kaming makipag-usap sa isa't isa. Ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa, tila siya ay lumalayo. Sa wakas, natagpuan ko siya sa gitna ng naglalabanang hukbo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit sa likod ng kanyang puot ay nakita ko ang lungkot ng isang prinsipe na nawala ang lahat. Nagtagpo ang aming mga espada, at ang tunog ng bakal na nagsasalpukan ay pumuno sa hangin. Alaric, hindi pa huli ang lahat. Maaari pa nating pag-usapan ito. Sigaw ko habang patuloy ang aming paglalaban. Ngunit siya ay hindi nagpatinag. Ang oras ng usapan ay tapos na, Kael. Ang kapalaran ng ating mga kaharian ay nakatadhana sa labanans na ito. Sa bawat salpukan ng aming mga espada,
Naramdaman ko ang bigat ng digmaan na aming pinagdaraanan, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa aming mga nasasakupan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likod ng hukbo ni Alaric. Ang lupa ay yumanig at ang alikabok ay pumailan lang sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang figura na papalapit, isang mandirigma na tila nagmumula sa kawalan. Siya ay nakasuot ng baluti na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang presensya ay nagdala ng di maipaliwanag na takot. Ang mandirigma ay pumasok sa gitna ng aming labanan at tumayo sa pagitan namin ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab, puno ng misteryo at kapangyarihan. Hindi ko alam kung siya ay kaibigan o kaaway. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng pagbabanta na hindi ko pa nararanasan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay ng labanan. Ang mundo ay tila nanahimik sa kanyang pagdating. Ang kanyang tingin ay nakapako sa aming dalawa at naramdaman ko ang kilabot ng kanyang pag-uusisa sa aming mga kaluluwa. Ang inyong mga kapalaran ay nakatakda, mga prinsipi, wika ng mandirigma. Ang kanyang tinig ay tulad ng bulong ng hangin. Ngunit ang tunay na laban ay hindi dito nagtatapos. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang panginginig sa aking laman. Ano ang ibig sabihin ng mandirigma? Sino siya at bakit siya narito? Ang tanong na ito ay nagdulot ng mas malaking palaisipan. Sa gitna ng aming digmaan, sa likod ng kanyang maskara, ay naroon ang sagot na naghihintay na maipahayag. Isang sagot na magbabago sa kapalaran ng aming mga kaharian. Sa gitna ng kaguluhan at hindi natitinag na tensyon na bumabalot sa aming kaharian, ako, ang prinsipe ng katabing bayan, ay hindi na mapalagay. Ang mga alingawngaw ng nalalapit na labanan ay tila mga aninong bumabalot sa bawat sulok ng aming lupain. Ang aming kapalaran ay nakatali sa kalooban ng mga Diyos at sa mga desisyon ng dalawang prinsipe, ako at ang prinsipe ng karatig na kaharian, ang panganay na anak ng hari. Ako'y naglalakad sa palasyo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang aking isipan ay naglalagalag sa mapait na kasaysayan ng aming dalawang kaharian. Sa kabila ng mga kasunduang pangkapayapaan at mga pakikipag-alyansa, ang hidwaan ay nakabaon sa aming mga ugat, nakaukit sa bawat henerasyon. Ngayon, tila ba ang kasaysayan ay muling inuulit ang sarili nito. At ako, hindi ko na maitanggi na ako'y bahagi ng pag-ikot nito. Kilala ko ang prinsipe ng karatig bayan, ang kanyang tapang, karunungan, at ang kanyang walang kapantay na determinasyon. Isang alaala ang bumalik sa akin, isang sandali kung saan kami ay magkasama pa ng prinsipe sa panahon ng aming kabataan. Noon, kami magkaibigan, ngunit ngayon, kami mga kalaban. Ang mga taon ng pagkakaibigan ay winasak ng mga pangyayaring wala sa aming kontrol, at ang aming mga kaluluwa ay itinulak sa magkasalungat na landas. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na umaasa pa rin sa isang himala, isang daan patungo sa kapayapaan. Ngunit ang bawat pag-asa ay tila laging nauuwi sa pagkabigo. Ang aking mga hakbang ay humantong sa akin sa isang lihim na silid ng palasyo, isang lugar kung saan ang mga sinaunang scroll at mga mahiwagang simbolo ay nakatago. Dito ko natagpuan ang isang kakaibang pergamino. Tila ba ito'y nangungusap sa akin? Ang mga salita ay nababalot ng misteryo, ngunit ang kanilang mensahe ay malinaw. Mayroong propesya na nakatakda para sa akin at sa prinsipe ng karatig bayan. Ang propesiyang ito ay nagsasalaysay ng dalawang prinsipe na maglalaban para sa isang kaharian, ngunit ang kanilang kapalaran ay hindi nakasalalay sa tagumpay o pagkatalo sa labanan. Bagkus, ito'y nakatuon sa pag-unawa sa tunay na layunin ng kanilang paglalakbay at ang pagtanggap sa kanilang kapalaran.
Ako'y natigilan. Ang aking puso ay pumintig sa kaba. Ang mga Diyos ba'y nagtakda na ng aming mga landas? At kung gayon, may kapangyarihan pa ba kaming baguhin ito? Habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Isa sa aking mga tagapayo, si matandang Ilyan ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may nakatagong liwanag sa kanyang titig. Prinsipe, wika niya, ang oras ng pagdedesisyon ay nalalapit na. Ang mga hukbo ay handa na, ngunit ang tanong ay handa ka na ba? Tumango ako, bagamat ang aking isipan ay punong-puno ng agam-agam. Matandang Ilyan, sagot ko, mayroon akong natuklasan. Smahipin pa na ipinakita ko sa kanya ang pergamino at nakita ko ang kanyang mukha na nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagkabigla. Ang propesyang ito, aniya, ay hindi pangkaraniwan. Maraming taon na ang lumipas mula nang ito'y huling nakita. Kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa prinsipe ng Karatig Bayan, ay isang palaisipan na kailangan mong lutasin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang hinaharap ng aming kaharian ay hindi lamang nakasalalay sa aking mga kamay, kundi pati na rin sa prinsipe ng Karatig Bayan. Kailangan naming harapin ang aming mga takot at mga lihim na pumapaloob sa amin. Habang iniisip ko ito, isang di inaasahang balita ang dumating. Ang prinsipe ng Karatig Bayan ay bigla ang nawawala. Kasabay nito, ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati, na para bang may ipinapahiwatig na kakaibang pangyayari sa kalangitan. Ang aming mga mata ay nagtama ni matandang Ilyan, at sa aming katahimikan, pareho naming naunawaan na ang mga kaganapan ay unti-unting umaayon sa propesya. Sa kabila ng aming takot at pagdududa, isa lamang ang tiyak. Ang aming landas ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at ang aming kapalaran ay tila ba isang kwento na isinulat sa mga bituin. Ngunit sa anong paraan ito magtatapos? Sa anong paraan kami susubok na baguhin ang aming kapalaran o yakapin ito? Ang aming mga tanong ay tila walang kasagutan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lamang ang malinaw. Ang laban para sa kaharian ay higit pa sa isang pisikal na labanan. Ito'y isang laban ng puso, ng isipan at ng kaluluwa. At sa bawat hakbang na aming gagawin, ang aming mga desisyon ay huhubog sa kinabukasan ng aming mga tao. Ang aming kwento ay patuloy na naglalantad ng mga lihim at mga kapalaran. At sa bawat pag-ikot ng tadhana, kami ay patuloy na hinahamon ng mga Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang darating. Para sa kaharian, para sa aming kapalaran, at para sa prinsipe na minsang naging aking kaibigan. Sa loob ng malamlam na silid ng lumang kastilyo, ang mga anino ay tila naglalaban sa bawat sulok, tumutugma sa kaguluhan sa aking kalooban. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Habang nakatayo ako sa harap ng prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Adrian. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap nang walang espada o galit na nag-aalab sa pagitan namin. Bakit ka narito? Tanong ko sa kanya. Ang aking tinig ay puno ng pagdududa. Ang aming kaharian ay nasa bingit ng digmaan at hindi ko maintindihan ang kanyang motibo sa paglapit sa akin sa ganitong kaintim na sandali. Hindi tayo magkaaway, Arvin! Sagot ni Adrian, gamit ang aking pangalan sa paraang tila magkakampi kami. Pareho tayong isinilang sa tungkulin na hindi natin pinili. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maalis ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay naroon ang isang bagay na mas malalim
Ang katotohanan na pareho kaming nakapaloob sa isang laban na matagal nang hinubog ng aming mga ninuno. Ang aming mga kaharian ay lagi nang magkaribal. At sa aming pag-uusap, tila nararamdaman ko ang bigat ng daang taon ng kasaysayan na nakasandig sa aming mga balikat. Kung hindi tayo magkaaway, ano ang nais mong mangyari? Tanong ko muli, habang ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sa likod ng mga pader ng kastilyong ito, naririnig ko ang ingay ng mga sundalo na naghahanda para sa pagkubkob, na tila hindi maiiwasan. Kapayapaan, wika ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi ko ito makakamit ng mag-isa. Kailangan kita, Arvin. Parang bumagsak ang isang pader sa aking isipan. Ang kanyang mga salitang ito ay tila isang pangako ng isang bagay na imposibleng mangyari. Sa aming kasaysayan, ang kapayapaan ay isang alamat lamang, isang mithiin na laging nauuwi sa pagkawasak. Bakit ko paniniwalaan ang isang prinsipe na nagtatangkang agawin ang aking kaharian? Ang tanong ko, puno ng hinanakit. Ngunit sa halip na pumatol, ngumiti si Adrian ng may lungkot dahil pareho tayong nais ng kapayapaan at pareho tayong may iisang kaaway na mas malaki kaysa sa ating dalawa. Ang kanyang mga salita ay tila isang piraso ng palaisipan na hindi ko mabuo. Sino ang kaaway na kanyang tinutukoy? Sino ang nag-uudyok sa digmaang ito kung hindi kami? Sa likod ng kanyang mga mata, nararamdaman ko ang isang katotohanan na higit pa sa aming alam. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid, isang sundalo ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Prinsipe Arvin, may balita mula sa labas. Ang hukbo ni Prinsipe Adrian ay nag-iipon sa gilid ng kaharian. Nagkatinginan kami ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-aalala sa paraang hindi ko inaasahan mula sa isang prinsipe na nais agawin ang aking trono. Hindi ko sila ipinadala. Ang wika ni Adrian na tila nalilito sa kanyang sariling kapalaran. Sa sandaling iyon, isang napagtanto ang bumagsak sa akin. May isang puwersa na higit sa aming dalawa ang kumikilos upang itulak kami sa digmaan. Isang kaaway sa likod ng laylayan ng aming mga kaharian, gumagamit ng aming galit at takot upang itulak kami sa pagkawasak. Ano ang gagawin natin? Ang tanong ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asam at pag-aalala. Sa loob ng kadiliman, kami ay dalawang prinsipe na naglalaban para sa kapayapaan, ngunit ang aming mga kaharian ay nasa bingit ng pagkawasak. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang misteryo na kailangan naming lutasin. Magkita tayo sa lihim na daan, ang sabi ko. Ang aking desisyon ay nabuo sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At sa harap ng aming pagkakaiba, sa gitna ng kadiliman, kami ay naglakbay sa isang daan na hindi namin alam kung saan patungo. Ngunit alam ko, sa kabila ng kaguluhan, ang kapalaran ay nasa aming mga kamay. Sa bawat hakbang, palapit kami sa isang katotohanang maaaring magbago ng aming mga kaharian magpakailanman. Ngunit sa likod ng bawat sulok, naroon ang pagkakatakot na ang aming mga kaaway ay mas malapit kaysa sa aming akala. At sa huli, ang mga lihim na ito ang magiging susi sa aming kaligtasan o kapahamakan. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa buong kaharian sa araw ng aming itinakdang tunggalian. Sa kabila ng mga babala ng aming mga tagapayo, pinili kong ipagpatuloy ang laban. Alam kong ito lamang ang paraan para makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ako, ang panganay na prinsipe ng aming kaharian, ay handang ipaglaban ang aking karapatan laban sa prinsipe ng katabing bayan. Ang umaga ay dumating na puno ng tensyon. Ang bawat hakbang ko patungo sa liwasan
ay tila ba may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata ng aking mga kababayan ay nakatuon sa aking bawat galaw, puno ng pag-asa at kaba. Sa kabila ng kanilang suporta, alam kong ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi para sa kinabukasan ng aming kaharian. Sa gitna ng liwasan, nakatayo ang prinsipe ng katabing bayan. Siya ay kilala sa kanyang angking galing at talino sa pakikipaglaban. Sa kabila ng aming pagkakaiba, may respeto akong nadarama para sa kanya. Alam kong mahirap ang magiging laban namin, ngunit ito lamang ang paraan para maipakita ang aming determinasyon sa pag-angkin ng trono. Ang tunog ng tambol ay nagsimula. Hudyat na, ang laban ay malapit ng mag-umpisa. Sa bawat hakbang na papalapit sa kalaban, nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang aking espada ay tila ba nag-aalab, handang makipagsabayan sa bawat hampas ng kalaban. Hindi ko maalis sa aking isipan ang mga pangarap para sa aming kaharian, ang pagnanasa kong makamtan ang kapayapaan para sa lahat. Nagsimula ang laban. Ang bawat galaw namin ay puno ng ingat at taktika. Ang bawat pagigkas ng espada ay sinusukat, bawat baling ng katawan ay pinag-isipan. Sa bawat tama at iwas, nararamdaman ko ang pag-aagawa ng aming mga kaharian sa aking mga palad. Ngunit sa kabila ng pagod, patuloy akong lumalaban. Alam kong hindi ko maaaring bitawan ang aking pangarap. Sa gitna ng laban, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang prinsipe ng katabing bayan ay nagpakita ng kakaibang taktika, isang galaw na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang espada sa aking balikat. Napaatras ako, ngunit hindi ako bumagsak. Alam kong kailangan kong bumangon, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Ngunit sa kanyang huling galaw, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Sa halip na ituloy ang kanyang pag-atake, siya ay umatras. Sa isang sandali, kami ay nagkatitigan. Sa kanyang mga mata, may nakita akong kakaiba. Isang pag-iintindi, isang pag-unawa sa aming sitwasyon. Tila ba may nais siyang iparating, isang mensahe na hindi ko agad maunawaan. Sa kabila ng tensyon, naramdaman kong may ibang hangin na bumalot sa liwasan. Ang prinsipe ay bumaba sa kanyang posisyon at lumapit sa akin. Hindi ito tungkol sa trono, bulong niya sa akin. May mas malalim na dahilan ng ating laban. Sa puntong iyon, lumambot ang aking puso. Ang kanyang sinabi ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking isipan. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa mas malalim na dahilan. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit bago ko pa man maitanong ang ibig niyang sabihin, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa buong liwasan. Ang lupa ay nayanig, at ang mga tao ay nagtakbuhan sa takot. Ang usok ay bumalot sa paligid, at ang mga sigaw ng takot ay naghari. Sa kabila ng kaguluhan, natanaw ko ang prinsipe na nakatingin sa direksyon ng mga kalaban. Ito ang tunay na laban, wika niya, bago siya tumakbo patungo sa pinagmulan ng pagsabog. Sa puntong iyon, naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Ang laban na aming pinasimulan ay naging daan para sa isang mas malaking hidwaan. Isang panganib na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, alam kong kailangan kong kumilos. Ang tunggalian namin ng prinsipe ay nauwi sa mas malaking laban, isang laban para sa kaligtasan ng aming mga kaharian. Sa kabila ng aking pagkabigla, alam kong hindi ko maaaring mag-atubili. Kailangan kong sumunod sa prinsipe, kailangan kong malaman ang punot dulo ng pagsabog na ito. Ngunit sa aking pagtakbo, ang tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na dahilan ng labanang ito? Ano ang susunod na mangyayari sa aming mga kaharian? Ang sagot ay nasa harapan, sa gitna ng usok at kaguluhan.
Isang misteryo na kailangan naming lutasin. At sa pagtakbo ko patungo sa hindi alam, alam kong ang laban na ito ay simula pa lamang ng mas malaking digmaan. Ako si Prinsipe Kyle, ang panganay na anak ng aming hari at ang kasalukuyang tagapagmana ng trono ng aming kaharian. Ngayong gabi, nakatayo ako sa isang mataas na burol na tinatanaw ang buong kaharian, iniisip ang mga nagdaang araw na puno ng kabiguan at pag-aalala. Ang aming kaharian ay nasa bingit ng digmaan at ang tanging solusyon, ayon sa aking ama, ay isang kasunduan sa prinsipe ng katabing bayan, si Prinsipe Arik. Kilala si Arik sa kanyang katalinuhan at tapang sa labanan. Mula sa aming unang pagkikita, nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang mapagkumbabang anyo, may hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan sa aking dibdib. Sa aming mga pagpupulong, lagi niyang sinisikap na makuha ang tiwala ng aming mga konseho, ngunit ramdam ko ang kanyang tunay na intensyon. Hindi ko lubos maisip na ang prinsipe ng aming karatig bayan ay may lihim na plano na maaaring magdulot ng panganib sa aming kaharian. Isang gabi, habang ang karamihan ay natutulog, nagpasya akong sundan si Arik. May kakaiba sa kanyang mga kilos, tila may itinatagong lihim. Habang patuloy ko siyang sinusundan, nadako kami sa kagubatan. Sa loob nito, nakita ko siyang may kinakausap na isang nilalang na hindi ko pa nakikita noon. Ang nilalang na ito ay isang salamangkero. May kakayahang magmanipula ng kapalaran ng sinuman. Arik, narinig kong sabi ng salamangkero, handa ka bang isakripisyo ang lahat para makuha ang trono na iyong inaasam? Nabigla ako sa aking narinig. Ang prinsipe na inakala ng lahat na magiging katuwang sa kapayapaan ay may ibang plano. Magsasalita na sana ako nang bigla akong natapakan ang isang sanga at lumingon si Arik sa direksyon ko. Kael, tawag niya sa akin. Alam kong naririyan ka. Lumabas ka. Sa ayaw at sa gusto ko, lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ano ang ginagawa mo rito, Arik? Tanong ko, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. Nais mo bang malaman ang totoo? Aniya habang ngumiti ng mapanukso. Ang kaharian mo ay hindi ligtas sa kamay ng iyong ama. Ang kanyang mga desisyon ay magdadala sa inyo sa kapahamakan. Ako ang kailangan ng inyong bayan. At paano mo nasisiguro iyon? Tanong ko, pilit na pinipigil ang aking galit. Sa pamamagitan ng salamangka. Hindi ito tungkol sa salamangka, Kael. Tungkol ito sa kapalaran. At ngayon, tumingin siya sa salamangkero. Ay oras na upang ipakita ang ating kakayahan. Sa isang iglap, naglaho ang salamangkero. At si Arik ay nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Alam kong oras na upang bumalik sa palasyo at balaan ang aking ama. Ngunit bago ko pa man magawang umatras, naramdaman ko ang pagyayanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang kagubatan ay nagsimulang magbago, tila ba isang ilusyon. Kael, ito ang iyong kapalaran, bulong ni Arik, habang ang paligid ko'y nagiging isang malaking labirint na may mga pader na puno ng mga lumang ukit at simbolo. Naiwan akong nag-iisa at ang tanging naririnig ko ay ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Alam kong kailangan kong makalabas dito bago pa man magtagumpay si Arik sa kanyang balak. Ngunit paano ko magagawa iyon kung ang mundo mismo ay tila kumakampi sa kanya? Habang naglalakad ako sa loob ng labirint, isang sinag ng liwanag ang aking nakita mula sa malayo. Naakit ako sa liwanag na iyon at sa bawat hakbang na aking ginagawa, unti-unti akong napapatunayang hindi ito ordinaryong liwanag. Ito ay tila isang pintuang daan patungo sa isa pang mundo, o marahil isang daan palabas ng ilusyon na ito. Ngunit bago ko pa man maabot ang liwanag, isang boses ang pumigil sa akin. Kail, tinig mula sa likuran.
Huwag kang magpalinlang sa mga bagay na di mo pa nauunawaan. Napalingon ako at nakita ko ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at mata na puno ng karunungan. Sino ka? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ako ang tagapagbantay ng oras, sabi niya. At ikaw, Kyle, ay may mahalagang papel na gagampanan sa hinaharap ng iyong kaharian. Ngunit kailangan mong piliin ang tamang landas. Anong landas? Tanong ko, lalo pang nalilito. Ang landas ng katotohanan o ang landas ng kapahamakan, sagot niya. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng liwanag, at hindi lahat ng dilim ay nagdadala ng kadiliman. Sa kanyang mga salita, nakita ko ang liwanag na aking tinutungo ay unti-unting nawawala. At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi ito ang tamang daan. Kailangang hanapin ko ang tunay na landas palabas ng labyrinth na ito. At sa pagbalik ko, kailangan kong pigilan si Arik bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang balak laban sa aming kaharian. Ngunit paano ko magagawa iyon kung ang oras ay hindi ko kakampi?